Hello kaumami! Santol naman ang ating kakainin ngayon with bagoong alamang na niluto ko kahapon. At ito po ay manamis-namis, hindi katulad ng bagoong alamang na ginagawa ko pang ulam. Dahil ito po ay pang-stock ko para sa mga sausawan ng mga maaasim na prutas. So literal na Bangkok santol yung ating kakainin ngayon dahil nandito ako sa Thailand, hindi nga lang sa Bangkok. At bakit nga ba natin tinatawag na Bangkok ang santol na malalaki? Hindi naman galing dito sa Thailand at mas lalong wala pong santol doon sa Bangkok. Ayan, so let's eat. Alam kong tag-santol na rin po dyan sa atin. Ayan o, sana mabuo natin. Di ba? Dati ng mga bata kami, pag nabuo daw ang ganito, swerte. Ayan, hindi na ako swerte. Naputol na po siya. May kaunting marka yung ating santol. Pero okay lang yan. Siguro sa pagkakalaglag. Lalaway na ako mga kaumami. So kayo po, ano po ang paborito nyong sausawan ng hilaw na santol? Bagoong alamang ba? Bagoong, asin at sili o yung may suka? Namiss ko tuloy doon sa Balibago, Santa Rosa, Laguna. Ayan. Ang lalaki ng buto. Kaya natin lunukin ito. Wow, look. At ang bango. Didirekta na natin sa ating sausawan. Grabe, laway ko mga kaumami. Wow, ang lalaki ng buto. First try. Grabe, ang laman. Siyempre hindi natin papalampasin ang buto. Ang asim. Buti na lang, manamis-namis yung ating sausawan. Sarap. Ang sarap dito sa part na to. Ang tamis. Dito maasim. Dalawa yung buto na flat. Kaya lulunukin ko siya. Anghang. Huwag na lang. Huwag na lang natin lunukin. Sa panoorin niyo po yung timpla ko ng bagoong alamang. Sinimpla ko siya na hindi maalat. Pero hindi ko na hinuhugasan ang bagoong alamang na hilaw. Mayroon pa akong nilagay para manamis-namis siya. Para tumabang yung alatness niya. Habang tumatagal, wala na po yung alsim. Ilocano. Wala na po yung asim. May aeroplano tayo. Masarap. Dahil sa sobrang laki at busog ka na, hindi mo siya aayawan dahil napakasarap. Buto. Laki ng buto. Namiss ko sa Laguna, sa Balibago, dahil nag-work po ako sa Santa Rosa dati. Sa mga street food sa Balibago, sa harap ng Target Mall. Ayan, napakarami nagtitinda nito, singkamas, mangga at santol. At minsan, kahit wala na akong pera na pambili ng ulam, na balot at cowpeck, pinambibili ko na lang ng ganito dahil nakakatakam talaga siya.
Grabe yung buto, ang laki. Ang tamis. At ang bango. Mababangohan din po baka sa santol. Lalo na pag nilagay sa ulam. And speaking, nag-post po ako nung nakaraan kung anong mga recipe ang masarap gawin sa malalaking santol. At napakarami pong nag-comment. At maraming salamat po sa mga comment nyo. At susunod, bibili ulit ako ng yung bultuhan at gagawin ko po yung mga sinabi nyong mga ideas at suggestions. Naalala ko dati, sa bahay ng lola namin, may malaking puno ng santol. Maliliit lang. Tapos manipis lang yung laman, tapos ang liliit ng buto. Yun yung kaya natin kainin ng buto. Tapos kapag ganitong tag-ulan o bumagyo, napakaraming santol sa ilalim ng puno, sako-sako. Hindi pa naman tayo marunong magluto nun. Kung alam lang natin, edi sana na iluto natin ng ginataan, ano. Ang nangyayari, nasasayang lang. Pero, nai-enjoy naman natin ang mga santol. Hindi nga lang natin nauubos. Dati. Kakabitin. Ang kapal ng laman. So, tinatanong ko ang asawa ko kagabi kung saang probinsya galing ang mga santol dito sa Thailand na ganito malalaki. Para masabi ko sa inyo na walang santol sa Bangkok. Hindi din daw nyo po alam. At i-google na lang natin. Grabe. Ihuli ko yung buto. Di ba ganun? Yung last bite, kailangan masarap. For me, bagoong alamang ang perfect para sa santol. Kasi nakukontra yung asim niya. At pwedeng gawing ulam. Last bite. Bibitin ako sa sausawan. So, yun lang mga kaumami. Kung nagustuhan niyo po ang video, please share. At baka ikaw naman ang mapili na mabigyan ng GCash sa susunod na mamimigay tayo. Thank you for watching. Bye!